No one is ready to be a parent until they become one. Kapag hawak na natin sa ating mga kamay ang maliliit na anghel na biyaya ng langit, wala na tayong pagpipilian, kundi ang maging magulang. Ang isipin na sa atin nakasalalay ang kinabukasan nila ay isang malaking responsibilidad. Kaya naman mayroong mga natatakot at tumatalikod na lang. Pero wala man textbook na makapagtuturo kung paano maging magulang. Palaging sapat ang pagiging present natin sa buhay ng mga bata at ng ating walang katumbas na pagmamahal. Dear Amihan Stories presents The Heartbreakers Unexpected Six Babies, written by Jean Chua. Sinasabi ko na nga ba? Kakarag-karag na bumangon si Miguel at papungas-pungas na umalis ng kama. Ma, akala ko ba wala kang paki sa akin? Hanggang dito sa apartment ko nagigising kayo. Ako pa ngayon ang mali. Akala ko magtatanda ka ngayon pinalayas kita, but look, alauna ng hapon tulog ka pa rin. Saan bar ka na naman ang galing ha? 2 weeks ago, hinatulan na naman si Miguel ng kanyang mga magulang na lumayas. Wala raw talaga siyang direksyon sa buhay kaya naman pinarusahan siya ng mga ito. Pang-ilang beses na ba yung pagpapatapon sa kanya? Pinapauwi naman siya pagkatapos ng ilang buwan kaya hindi na siya natatakot. Hindi niya makita kung saan siya nagkamali. This is his life kaya dapat lang na siyang masusunod. Kung gusto niya mang mambabae, sino may karapatan na pumigil sa kanya? Wala. Magmamatigas si Miguel hanggang sa mapilitan ng mga magulang niyan tigilan siya. Mama, can you please stop this? Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay ko? 32 years old na ako pero sinisigwan niyo pa rin. I was just sleeping. Pagod ako sa trabaho, alright? Nek mo, Miguel. Kailan ka pa nag-isip sa sasabihin ng iba? Umayos ka riyan at umuwi ka sa bahay. Kakausapin ka ng ama mo. Patay. Mukhang panibagong pagsasabon na naman yun. His father was a lawyer at kung may pinakaayaw man si Miguel sa ama, hindi niya ito mapakiusapan dahil lagi nakakahanap ng butas ang ama sa mga salita niya. Ba naman, talaga nagsumbong pa kay Papa. Dapat nga, nung bata ka pa lang ay itinulak na kita sa kanya araw-araw. You grew up almost as if he was not there dahil lagi niyang inuuna ang trabaho. Kaya siguro nakakaganyan ka kasi wala kang father figure. Halos kilabutan si Miguel dahil sa narinig. I'm not a kid. Chasing women was my decision, okay? You are not chasing women, Miguel. You are chasing problems. Hindi na siya sumagot at pumunta na lamang ng kusina. Nagulat siya na makita si Lucas doon. Dude, himalat naalala mo pa na puntahan ako. Hindi ka mahiwalay kay Audrey simula nung makasal kayo. Para kang linta. Paano naman kita sasamahan? If you're not at work, nasa bar ka at naglalasing kasama ang mga babae mo. That's not my scene. Ayokong pag-isipan ako na asawa ko na masama. Napapalatak siya. Lucas, hindi lang naman mga chika babies ang nasa bar, okay? Nariyan ang pagsasayaw, yung music tapos ang drinks. Audrey should let you out. That music, drinks and dances can be done at home. Makakasama ko pang asawa ko habang nagsasaya. If Audrey is not going out for fun, hindi ko sisimulan. Hindi ko siya bibigyan ng ikakaduda niya sa akin. Ganyan ba dapat kapag kasal na? Ang boring naman. Miguel, if you're just looking for fun, don't get married. Kung hindi ka pa handa, never entertain that thought kasi makakasakit ka lang ng ibang tao. Natawa na lamang siya. Lucas, kahit tutukan mo pa ako ng baril sa ulo, hindi ako magpapakasal. Pagpapakasal is equal to pagpapasakal habang buhay. I don't like that. Hindi na siya pinangaralan pa ni Lucas at ipinagtimpla siya nito ng kape. Napansin ni Miguel na mula nung maikasal si Lucas, lumabas ang pagiging caring nito. Not just to his wife and their kids, kundi na para sa lahat. Napapangiti tuloy siya sa isiping nasa tamang tao na ang kanyang matalik na kaibigan. Not for me though. Mauna na lang pumuti ang uwak sa matali ako sa kung sino. Narinig ko na pinapauwi ka ng papa mo. Tumango siya. Yep. Ngayon, if you have ways para mapatagal ang pag-uwi ko ng bahay, then help me. Uuwi ng Zamboanga ang kapatid ko galing abroad. May importante akong meeting mamaya at nakapagpaalam naman ako sa kanya na hindi ko siya masusundo but I feel bad, Miguel. Baka pwedeng ikaw na sumundo kay Queenie sa airport. Natawa siya. Lucas, kung papipiliin ako, mas gusto ko pang magpaka-tour guide sa kapatid mo kaysa sa prituhin ni Papa. You know what I will choose? Kilala mo naman yung tatay ko. Ma! Sigaw niya sa inang may nahalughog sa kwarto.
Siguro hinahanap nito ang pruweba kung may bago ba siyang babaeng kinakalantari. Hindi kita masasamahan sa pag-uwi kasi susunduin ko ang kapatid ni Lucas. Bad timing talaga. Sa susunod na lang, okay? Lucas, is that true? Yes, Tita Maricar. Hindi kita lulukuhin. Okay, I trust you. Pero ang hilat siya niyang mukha ni Miguel. Nako, kahit alam kung sa akin nang galing yan, hindi pa rin ako makapaniwala. Ma, patayin mo na lang ako. Ang sakit din naman magsalita. Ungot niya kahit pa nagpipigil ng ngiti. Hindi niya alam kung bakit pero sa tuwing naiinis ang kanyang ina ay tuwan-tuwa siya. His inner child never matured. Nung papali sa si Lucas sa kanyang apartment ay tinanong niya ito. Ilan taon na yan si Queenie? Hindi ka ba kinakabahan na baka ma-attract sa akin yung kapatid mo? Hindi sa nagyayabang ako pero lahat ng buntis dito sa tugbungan ako ang pinaglilihihan. Ewan ko sa'yo, Miguel. Dude, seryoso ako, right? Sagutin mo. Fine. Hindi na nagyayabang din ako pero kaya kang patumbay ng kapatid ko gamit ang isang suntok at sipa lang. Miguel, hindi ka magugustuhan nun. Napaangat ang kilay ni Miguel pero hindi na niya kinuwestiyon ang sinabi ni Lucas. Naganda na lang siya para masundo ang Queenie na sinasabi nito. Maya-maya pa, iba ang pagod na magtiis sa napakahabang biyahe sa eroplano pero imbes na bumusangot ay nakangiti pa rin si Queenie. She was hoping na nagbibiro lamang ang kapatid niya si Lucas nang sabihin nito na hindi raw ito makakasama sa pagsundo. Baka ang totoo ay sosorpresahin siya nito sa labas, maybe with flowers. Isang mahigpit na yakap mula sa kanyang only living family. Ilan taon din siya nag-aral sa University of Toronto para maging proud ng kanyang kuya. Si Miguel daw ang susunod sa kanya, yung madalas sumisilip tuwing nagvi-video call sila magkapatid. That guy was handsome pero mukhang babaero. Things are flying with us, Mom. Lumabas siya ng pasilidad at agad na nakita si Miguel. Bumagal ang paglalakad ni Queenie. Hindi niya inakala na mas gwapo pala ang lalaki sa personal. Akala niya kasi nung una, filter lang ng camera nagdala. Halos tirisin na niya ang cellphone sa pagtatype. Sinong kaaway na lalaking to? Wait, mukhang wala nga si kuya. Napailing na lang siya dahil sa disappointment at sa kanilapitan si Miguel. Sa kabilang banda, halos tubuan naman ng ugat sa mga paa si Miguel habang hinihintay ang paglabas si Queenie sa airport. Nakita na niya ang picture nito at nakahanda na sa sasakyan pero ni anino ng babae ay hindi niya mahagilap. Hiningi na niya kay Lucas ang local number nito. Text niya pa sa babae. Kung di ka pa magpapakita, talagang iiwan kita dito. Bahala na kung balatan ako ni Lucas ang buhay. Binasa niya ang text at maangas yung sinend. Maya-maya pa, may tumapik sa kanyang balikat. Hi, are you Miguel Epifanio? Untag ng isang mestisang babae bago tinignan ng text na kararating lang sa cellphone nito. Nagdilim ang mukha ng babae. Napalunok naman siya na makita mag-reply ito. Tumunog ang kanyang phone. I was delayed. Nasaan ka na? Reply nito sa kanya. So, you are Miguel. Nandito na ako. Siguro naman hindi mo na ako iiwan dito bigla. It was a joke. Ikaw naman. You are? Queenie Candido. I'm Kuya Lucas' only sister. You know, yung lalaki magbabalat sa'yo ng buhay. Palabang sabi nito. Nangali ang braso ko sa kabibitbit dyan sa maleta. Ikaw naman ang magdala. Napasinghap siya nang wala sa oras. Baby sis, ang sabi, susunduin lang kita, hindi yung kakawawain mo ko. Ilang hakbang na lang yan oh, sige na. Nagkumpisa siya sa paglalakad pero hindi man lang sumunod ang babae. Talagang nagmatigas ito sa pwesto. Hindi ko pwedeng iwan to, baka mapano sa daan. Ang dami pa namang mandurugas ngayon. Komento niya sa isipan bago kusang bumalik upang dalhin ang namumutok sa pink at napakabigat nitong maleta. Napapakiusapan ka naman pala eh. You know, it's not that hard to be a gentleman. Ang kuya ko tumutulong kahit walang kapalit. Napairap siya sa kawalan habang pinapasok sa trunk ng kotse ang bagahe. Dinala mo ba hanggang dito yung mga vase nyo? Ang bigat ah. No, but I have a lot of pasalubong. Mas mahal pa yata ang gastos ko sa extra kilong bigat niyang maleta kaysa sa mga pasalubong na binili ko. Seriously. May para sa akin ba dyan? Tanong niya na makasakay na sila. Wala no. Sa'yo na lang yung maleta pagkatapos kong gamitin. Muli ay napairap na naman siya habang nagmamaneho. Kung magtatagal siya sa tabi ng babaeng to, permanente nang mabubulag ang mga mata niya sa kaiikot. Aanin ko naman yung maleta mo, pink pa talaga. Well, you can give it to your girlfriend. Natawa siya. Queenie, I don't have a girlfriend. Then, kanina tong red na bra sa backseat? Matibay ang brand ah, sinusuot mo to?
Inihinto niya sa sasakyan para saglit na hablutin ang hawak nitong bra at itapon sa bintana. My mom confiscated this car at kanina lang ibinalik sa akin. Akala ko pinalinisan na niya. It's your car kaya dapat lang na ikaw maglilinis. Okay, Miss Queenie. Kahit 10 minutong katahimikan lang sana kasi late na akong gumising kanina. Ang sama ng pakiramdam ko. Sa wakas, tumahimik ang babae. Nakahinga siya na maluwag. Kaso hindi pa man tapos ng 5 minuto ay nagreklamo na naman si Queenie. Miguel, may something. Naipreno yan sa sakyan dahil sa inis. Ano naman ba? Nakakamatay ba yan? Ang daming drama eh. May panty sa paanan ko, okay? Gusto ko sanang itapon kaso baka ayaw mo kasi may paggagamitan ka pa so I need to ask your permission. Namayani ang katahimikan sa kotse. Bumaba siya sa upuang halugugin ng bawat sulok ng sasakyan at itapon lahat ang hindi niya pagmamayari. Maliban na lang sa mga gamit ni Queenie. Nilinis niya rin ang mga alikabok na namuo sa backseat at bintana. Nag-unat siya pagkatapos. Queenie kan dito. Magpasalamat ka sa kung sinong Diyos ang sinasamba mo kasi ngayon lang ako naglinis ng sasakyan gaya nito. Kahit nanay ko hindi ako mautusan pero ikaw, ang arte-arte mo masyado. Hindi ko patagalan yung pagbubunganga mo. Talak niya habang nagkukuskus ng bintana. Akala niya hindi naririnig ng babae ang kanyang mga pinagsasasabi. Pagpasok niya muli sa driver's seat ay naabutan niya ang babae na nag-spray ng pabango sa interior ng kotse. Oh, ano yan? Sig niya. Perfume, this is a designer's choice flower bloom. Binibigyan na kita ng libreng pata kasi hindi ka aya-ayang amoy nitong car mo. Bakit hindi mo babet ang amoy? Hindi siya sumagot at mas piniling i-start ang kotse. Nagpatuloy sa pag-i-spray si Queenie. Lagyan mo rin dito, banda. Oh, okay. Malang isang bote nito, alam mo? Natawa siya. Queenie, hindi rin ako driver but here we are. The world is not fair. Yung backseat, lagyan mo pa. No, panguubos to. Sayang naman. Nagsuklay naman ngayon ang babae. May bahay kami sa Buwanan. Can you drop me there? Ayaw magstay sa hotel dahil nasasayangan ako sa gastos. Bualan? Queenie, nasa East Coast pa yun. Ang layo naman nun dito. Hindi namilit ang babae. Tinapos nito ang pag-aayos at pumalakpak. Then, drop me there. Sasakay na lang ako ng jeep. Salamat sa pagsundo sa akin. Your job here is done. Talaga, hindi ka magagalit? Hindi ka magsusumbong kay Lucas? Wala magwawala? Tinawanan lang siya nito. You're so silly. Ba't naman ako magre-reklamo? I don't really know you. Narinig ko pa mga sinabi mo kanina. Hindi kita pipilitin na ihatid ako tapos buong biyahe ganito mo ko kontratuhin. Ayoko lang naman sumakay mula sa airport kasi namamahalan ako. Plus, maraming magugulang na drivers ngayon. I know my way around Pueblo so don't worry. Itinigil niya sa sakyan. Si Queenie pa mismo nagbuhat ng sariling bagahe. Ngumiti ito sa kanya bago isinuot ang cup na dala at naghintay na ng jeep. In-start ni Miguel ang sasakyan at unti-unting umusad. Ang daling kausap ni Queenie, hindi pa nagalit. Sana ganyan na lang lahat ng babae sa mundo para walang face-to-face, walang tulfo, walang baranggayan, walang gulo. Pagsasalaysay niya sa sarili. Nakatingin pa rin siya sa side mirror ng kanyang kotse habang nagmamaneho. Hindi naman siguro magagalit si Lucas. Si Queenie na rin naman ang may sabi na kaya niya. Pampalubag loob ni Miguel sa sarili. Nagbilang siya ng 3 segundo bago marahas na pinihit ang sasakyan paikot. Lumapit siya sa pwesto ni Queenie. Mukhang hindi naman ito nagulat nung makita siya. May kailangan ka? Inosenteng tanong nito. Kapayapaan sa buong mundo. Sagot niya. Nakuha pang tumawa ng babae. You're a heartbreaker pero gusto mo ng kapayapaan sa mundo? You're funny. Drive away now, Miguel. Bumaba siya mula sa sasakyan at inabot ang cup nito. Balik sa kotse, tama na tong ganito. We should be okay with each other kahit para na lang sana kay Lucas, okay? Sabi niya. Napapalatak si Queenie. See? Hindi naman akong problema dito eh. Ikaw. Wala naman akong ginagawang masama pero sobra-sobra yung pagiging bugnutin mo. This is the first time we met in person. Ba't ang init-init ang dugo mo sa akin? Walang problema si Miguel kay Queenie. It's just that this woman is too beautiful. Sa unang tingin, walang bahid ng kung anong pagkakahawig sa best friend niyang si Lucas. Even her eyes has that certain allure. Mapapatitig ka na lang talaga kapag nakangiti ito. And Queenie loves to smile. Minsan lang ma-attract ng totoo si Miguel tapos hindi niya pa makuha ang babaeng gusto. Itong si Queenie? Off limits na nga, maldita pa. Gaya ng sabi ko, bagong gising lang ako, okay? Don't take it personally. I'm sorry kung malupit ako, hindi na maulit. Sige na, sumakay ka na.
Hinatid niya ito sa lumang bahay at tinulungan pa na magligpit. Nalulula siya sa kanilang naging biyahe kaya naman nagpahinga muna siya sa bahay ni Queenie. Wala mang aircon, presko naman dahil sa mataas sa kisame at malalaking bintana. It was a Spanish-style home. Ngayon ko lang nakita na may ganitong bahay palang pamilya niyo. Untag niya. Yes, sayang naman oh. Nagpapadala ako ng tao rito para kahit paano may repair ang kailangang ayusan. Ayokong masayang to. Ang lolo't lola namin from the father's side. They are all of Spanish descent. Hindi man halata sa amin ni Kuya Lucas pero may lahi kaming Espanyol. Anong hindi halata? Sa mukha niyo palang at kutas sa latana. Akala ko nga foreigner ka kasi masyadong atras yung buhok mo sa noo. Sabi niya. Nalukot ang mukha ni Queenie. Ano ka bang meron sa noo ko? Malapad nga. Pag-uulit ni Miguel. Ganyan-ganyan yung mga nasa painting ng mga Spanish king and queen, di ba? Umirap ang babae kaya naman nagtaka siya. Ano na namang mali sa sinabi ko? Isa malapad naman talaga. Anyway, dahil sa pagod ko ngayong araw, iinom ako bago matulog kaya tsupi ka na agad pagkatapos ating magmerienda. Napakamot ang batok si Miguel. Dahil ba yan sa time zone? Naninibago ka sa oras dito? Not really. Siguro. Basta. I need a me time. Pagkatapos tulungan ng babae na mag-ayos ng gamit, ay umuwi siya ng bahay para matulog. Trabaho na naman buong linggo ang susunod kaya naman ngayon pa lang ay nag-iipon na siya ng lakas. Dumating ang Lunes at halos gapangin na ni Miguel ang daan pa uwi dahil sa pagod. Huminto siya sa bahay ni Lucas dahil mas malapit yon at pumasok sa nakabukas na gate para doon humilata sa veranda ng bahay. Uy, akala ng mga bata may bangkay sa labas, ba't hindi ka man lang kumatok? Bunga ni Lucas. Pa-practice ako maging aso niyo kasi sawa na ako magtrabaho, nakakapagod. Natuwa ang lalaki. Wait, ipapasok ko lang yung iba pang itlog na in-order ni Audrey. Stay here. Saglit na umalis si Lucas pero agad siya nakatulog. Miguel, hey! Nagmulat siya at pagod na bumusangot. Ano? Here, baka gusto mo. Binigyan siya nito ng malamig na beer. Nilagok niya yon na para bang tubig. Sarap! Natawa si Lucas. Alam mo kung anong kulang sa'yo? Ano na naman? Motivation. Halos iluwa ni Miguel ang alak sa bibig. Motivation? Sa dami ng babae na pwede kong tawagan, magkukulang ba ako sa motivation? Nagkibit balikat si Lucas at umiling. Permanente ba sa buhay mo mga babaeng yun? Napakagatlabi siya. Tila kasi dumoble ang pait ng alak sa kanya lalamunan. You can sleep with anyone, Miguel, but at the end of the day, wala ka ng stable at permanent na relationship. Yung hindi mawawala pagdating ng kinabukasan. Yung pag-iinvestan mo ng oras at magmamahal. Ang magiging kakampi mo kung kailan kalaban mo ng lahat ng tao sa mundo. You're not too old to start a serious bond with someone. Napailing siya. Lucas, hindi mo naiintindihan. Huli na. Sino ba ang seseryoso sa akin? My reputation as a playboy is enough to scare a good woman away. Remember what happened to me? Akala ko rin wala na akong chance para magkaroon ng isang masaya at buong pamilya. But now, I have my kids. Nariyan si Audrey na asawa ko. Miguel, simulan mo sa pagiging seryoso sa gusto mo. If you want it, and your heart resonates it, God will provide. Napasandal na lang siya si Celia. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya kay Lucas o hindi. Malinaw para sa kanya na ang Diyos, may mga paborito lang. Hindi siya kasali doon. Ang totoo, willing na siya mag-settle down for good. Maiba ko, napunta mo na ba si Queenie? Kumusta naman ang reunion yung dalawa? It's different. Ngayon may pamilya na ako. Di na kami close na gaya ng dati. Nakaka-video call ko pa siya noon pero ngayon masyado na akong busy. Kung kailan malapit na siya, saka naman ako. Inulan ng problema sa kumpanya. Nagtatakang tumingala si Miguel. Baka naman busy rin siya. Di ba nire-renovate niya ang bahay niya sa Boalan? She's staying here for good kaya marami pa kayong time para mag-catch up sa hinaharap. Tama. Thanks, buddy. Huwag ka na masyado nag-overthink. Sabi niya bago nagpaalam sa kaibigan at sa asawa nitong nakadungaw sa bintana. Sundi mo si Queenie next time, maghapunan tayo dito. Sabi ng babae. Nag-thumbs up lamang siya bago tumalikod. Namaywang siya sa labas ng bahay ni na Lucas. Inubos niya ang 2 stick ng yosi bago nagpa siyang tumawag ng tricycle. Papuntang Boalan po. Sumaglitin muna tayo ng tindahan, may bibilin lang. Sige sir. Habang nasa biyahe, inalala niyang sinabi ni Lucas. Binunot niya ang pitaka at bumili ng snacks pati na beer. Matagal na naging biyahe pero ni minsan ay hindi niya naisipang umatras.
Kumatok siya sa gate ng bahay ni Queenie at tumulsa sa isang kamay. Hindi natuwid ang pagkakasuot niya ng suit and tie dahil tumabingi ng tali sa kanyang nakabukas na kwelyo. Hindi man na siya nagpalit bago pumunta doon. Ikaw? Bulalas ni Queenie. Nakasuot lang ito ng spaghetti strap tapat shorts. May dala itong tuwalya. Ba't ka nandito? May dala akong beer, Adidas, chicharon, balot. Natawa ang babae. Papatayin mo ako sa dala mong unhealthy foods. Pasok ka. Can you wait for a moment? Buong araw ko nagwalis ng kisame. Ang kapal ng alikabok na dumikit sa akin. Sige. Pinaypayan niya ang sarili gamit ang kamay. Ako rin naman, ngayon nabanggit mo, nako-conscious tuloy ako. Galing ako ng trabaho. I have a spare bathroom. Bibigyan kita ng mga dating damit ni Kuya. Nagagamit pa naman yun. Mungkahi ni Queenie. Napalunok na lang si Miguel. Okay, thank you. Mainam nga para may masmasa naman ako. Naligo siya. Gumaan ang pakiramdam niya at nag-improve ang kanyang mood. Ang ayaw niya lang ngayon ay ang damit ni Lucas na amoy alcampor. Kahit siguro sa labas siya matulog ay walang insektong lalapit. Wow, it fits you, sabi ni Queenie habang nagsiset up ito ng movie sa DVD player. Manood tayo ng horror, ayos lang. Game, hindi naman ako matatakotin. Nung magsimula ang palabas ay nagbukas siya ng beer at binigyan ng isang lata si Queenie. Di ka pa bumibisita kay Lucas? Untag niya. Tinanggap nito ang alak at ngumiti. Nandito ka para makiusyoso? Parang gano'n na nga. Umiling si Queenie at bagot na uminom ng alak. He married someone without me. Tinatapos ko lang naman ang master's degree ko sa ibang bansa. He was not there in my graduation kasi pinili niyang isabay sa pagtatapos kong araw ng kasal nila. Siguro nga, nakalimutan niya. Siguro wala siyang pake. Hanggang ngayon, wala siyang initiative kahit pa umuwi na ako dito para hindi na kami nagkakalayo. Natigilan si Miguel. Hindi na ko kwento ni Lucas sa akin ang tungkol dyan. Look, alam mo, malalaki na kayo kaya natural lang na hindi na kayo masyado nag-uusap. Kahit pa sabihin natin na responsableng kuya si Lucas dati, iba na ngayon kasi mas kailangan siya ng pamilya niya. So, kailangan kong dumistansya imbes na lumapit? Is that it? Hindi naman sa ganun. Sa edad mo ngayon, dapat nagpaplano ka na rin ng mga gusto mong mangyari sa hinaharap. Lucas is not always there to save you. Madidisappoint ka lang dahil paulit-ulit na pipiliin ng pamilya niya. Napayuko ang babae. Talaga? That explains it. Ako lang pala tong tanga na kumakapit sa kuya ko kahit may pamilya na siya. Dapat iniintindi ko siya, hindi yung dinadagdagan kong problema niya. Maybe one day, I will meet someone ako naman ang ipaprioritize. Hindi ka mahirapan dyan, Queenie. Matalino ka, accomplished, malakas ang loob. You just need to get out more. Nagkatuwaan sila nito na maglaro ng card games. Nakakaintriga ang mga tanong kung kaya umaarangkada din ang pagiging chismoso ni Miguel. Nalimutan sandali ang usapin tungkol kay Lucas. When is your first time? It's about... Pagbasa niya sa card na nabunot. Drink up kung ayaw mo sagutin. No, baka malasing ako agad. Sasagutin ko na lang. Umiling si Queenie at tumawa. Never. N-E-V-E-R. Never. Nasurpresa siya. Seryoso? Yes. Is that hard to practice your chastity, no? Lumayo ka lang sa temptasyon. Lumagok muli ng alak si Miguel. Are you religious? Gusto mo ba na marriage muna bago ganon? Hindi naman. May iba kasi ang ending, hindi naman compatible in bed kaya nauwi sa dissatisfaction ng pagsasama. Lumaki ako abroad, okay? Ibang-ibang Western ideologies kaysa sa atin dito. They are much liberated. Ang totoo, hindi pa ako nakakakilala ng lalaki na gusto ko maging boyfriend. Bumilog ang bibig niya. Ano bang tipo mo? Yumuko muli si Queenie. Anyone na papasakay Kuya Lucas. Growing up, napaka-strict niya sa akin. Ngayon, para bang wala na siyang pake, naninibago ako. I will like the guy na irereto ni Kuya because I know hindi ako mapapahama. He's a good man, kaya ang ipaparas niya sa akin, good guy din. Napalunok siya at pagak na natawa. Well, alam mo, magkaibigan kami ni Lucas. Kung hindi siya approve sa pagkatao ko, hindi naman siguro kami magtatagal na best friend, di ba? Ano sa palagay mo? Magugustuhan mo kaya ako? Sumilip sa kanya si Queenie sa pagitan ng mga unan. If you promise to be kind to me at ako lagi ang mauuna sa bawat balak mo sa buhay, then I could really, really like you. Gusto ko lang naman ng lalaki na kaya kong protektahan at talagaan. Inabot niya ang pisngi nito. Kakailanganin mo pa ba na mag-aalaga sa'yo? Napaka-independent mo nga.
Humuso ang babae kaya napadako sa labi nito ang kanyang mga mata. Every woman wants to be pampered by their lover Miguel. Anas ito. Nagkibit-balikat siya. Kunwari hindi namumula ang kanyang dibdib at leeg dahil sa excitement. Queenie, I can do that tonight. I can pamper you tonight. Akala niya itatanggi ito pero laking gulat niya nung abutin ni Queenie ang kanyang kamay. Okay. Tanging sabi nito bago nalunod ang tainga ni Miguel sa rumaragasang dugo na dumadaloy sa kanyang ugat. Sa kabilang banda ay hindi naman inasahan ni Queenie na hahantong sa ganoon ang simpleng pagbisita ni Miguel. Lagi siya nitong kinukumusta sa text at inakala niya nung una na baka nangungulit lang ito. Pero ngayong pinuntahan siya nito bigla, alam niyang may ibang pahiwatig ang bawat kilos na lalaki. Naisip ni Queenie na tanggihan ito pero inisip niya rin ang sarili. Kung hindi siya makikipag-date, kailan niya sisimulan? Matanda na siya at wala namang masama kung susubukan niya. Miguel was a walking bad news, subalit umaasa siya na rerespetuhin nito ang pagkakaibigan nito at ng kapatid niya at hindi siya basta-basta nalang lolokohin. Queenie will be a very good girlfriend. Seseryosohin kaya siya ni Miguel? Kinaumagahan, nagpatuloy ang kung anumang namamagitan sa kanila ni Queenie. Hindi niya inasahan na magkakasundo sila ng husto. Dumaan ang mga araw na halos matulog siya gabi-gabi sa bahay ng babae. Hindi na niya pinagtuunan ng pansin si Lucas dahil mas nawili siyang magbahay-bahayan kasama ang kapatid nito. Tinapos nila ang pagayos ng lumang bahay and brand new na iyon kung titignan. Wow, ang ganda! Bulalas niya habang pinipitsura ng final outcome ng bahay. Isinan niya yon sa ina bago inabot ang kamay ni Queenie. Bumili tayo ng manok at belly, mag-ihaw tayo tara. Tanghali ng init-init, mag-iihaw ka, bumili na lang tayo ng luto na. Sige. Pumasok sila sa kanyang kotse, sakto naman tumawag si Lucas. Pasagot ang tawag. Binuksan ni Queenie ang telepono niya. Miguel, saan ka ba nagkukulong ha? Hindi kita mahagilap nitong mga nakarang araw. Bunga ni Lucas. Dude, akong pinoproblema mo. Go find your sister and talk. Nakausap na ba kayo? Busy daw siya sa pagpapayos ng dating bahay namin. Well, kung wala kang gagawin bukas, baka pwedeng sunduin mo si Queenie para dito na kayo mag-apunan. Natawa si Miguel. Kinailangan mo pa ng backup ha? Alright, dude. Okay, sige, ingat. Pinatay ni Queenie ang tawag sa kanatawa. Hindi ako pupunta. Dear, come on. Magkais na kayo para naman hindi na ako namamangka sa dalawang ilog. Nasapok ng babae ang kanyang braso. Hindi ganyan ang paggamit ng katagang yan, okay? Kabit ka ni kuya ha? Hindi ako pupunta. Napabungis-ngis siya. Pinatatawa lang kita. Aray, bitiw! Nagmamaneho ako, Queenie. Sige, sasabihin ko may emergency trabaho kaya hindi ako available. Good! Maangas na sabi nito. Nangangati tuloy ang kamay niya na pagpipisilin ang pisngin nito. Mabilis ang pagdaan ng mga araw para kay Miguel. Naintindihan niya sa wakas kung bakit tila ang oras ay parang isang kisap mata lang kapag masaya siya. It's because happy days should not be taken for granted. Ayoko naman mag-quit na lang sa trabaho, Queenie. Ewan ko ba? Hinagod ng babae ang braso niya habang nanonood sila ng palabas. Nagrereklamo si Miguel sa naging karanasan niya sa trabaho. Galingan mo lang lagi sa trabaho. I'm sure napapansin ng mga boss mo ang lahat ng ginagawa mo. Ano ngayon kung sip-sip yung workmate mo? Action speaks louder than words. Napangiti rin siya agad dahil sa sinabi nito. Tama ka naman. Siya nga pala, yung bill sa tubig at kuryente, dumating na ba? Yep, bukas babayaran ko na yun. Pagkatapos, dadan ako kina kuya para kamustahin ang mga bata. Nagustuhan nila yung tricks na tinuro ko last time kaya papakitaan ko sila ng bago. Masaya si Miguel dahil nagkaayos din na magkapatid. Yun nga lang, hindi pa alam ni Lucas ang namamagitan sa kanila ni Queenie at 3 buwan na lumipas. Miguel, may papakita nga pala sana ako. Ninangata niya ang buto ng Adidas nung maglatag si Queenie ng kahon sa kanyang harapan. Nakangiti niya yung binuksan pero pagtingin niya sa loob, nanlamig ang kanyang sikmura. Nakakagulat kasi wala naman akong maramdamang kakaiba sa katawan ko. Siguro kasi para pa lang naman siyang namumuong dugo sa ngayon. Kailan tayo formal na magpapatingin sa doktor? Kapag may pintig na siya, siguradong matutuwa ka palalo. Napatayo si Miguel at patakbong pumunta sa pinto. Miguel, sandali lang! Saan ka pupunta? Hindi na niya kinuha ang susi ng sasakyan at halos lumipad na lang pauwi sa bahay ng kanyang ina. Nakasakay siya ng tricycle habang mahigpit ang hawak sa piti na nasa kanyang kamay. Iho, is it an emergency? Ba't namumutla ka? Are you sick? Bungad ng kanyang ina noong magpatawag siya mula sa gwardya.
Binayaran ng mga ito ang pamasahe sa tricycle habang siya naman ay dumiretso sa kwarto para maligo. Bakit kailangang sirain ni Queenie ang kung anong meron kami ngayon? Aanin namin ng bata, hindi na kailangan yan. Ayos naman kami lang. Sigaw niya sa sarili saka napasuntok sa salamin ng banyo. Ang totoo niyan ay takot siya na baka may magbago. May parte man sa kanya na proud, nangingibabaw ang kaba sa kanyang katawan. Baka mawala ang saya ng relasyon nila ngayong may batang dadagdag. Paano kung mapahamak si Queenie sa panganganak? Paano kung maghiwalay sila? Saan mapupunta ang bata? Magpapakasal na ba sila ngayon? Anong sasabihin niya kay Lucas? Napatakip siya ng bibig. All this time, habang magkasama sila ni Queenie, may bahagi pa rin sa puso niya na naghihintay na magsawa ang isa sa kanila. He's been a heartbreaker for a very long time at nakita niyang samot-saring dahilan kung bakit nagagawa ng iba ang magloko sa mga partner nila. May kumpiyansa ba siya sa sarili na hindi siya mauuwi sa ganun? Queenie needs someone responsible. Kaya niya ba magpakama sa magiging anak nila? Lumabas siya ng silid habang pumapatak pa rin ang dugo sa kanyang kamao. Naabutan niyang ina na hawak-hawak ang piti sa kanyang kama. Naluluha ang mga mata nito. Miguel, ano? Gusto mo bang ipa-abort ang batang to kaya ka nagkakaganyan? Tila isang sampalyon sa kanyang mukha. Nagising siya mula sa pagkakatulala at inagaw ang piti sa ina. Tinago niya yun sa drawer. This is between me and Queenie, Mama. Walang tatanggalin. Walang ipapa-abort. This baby is mine. Kumalma sa wakas ang kanyang nanay. Fine. Pag kang umalis ng bahay dahil malalim na ang gabi, mag-isip ka ng maigi kasi panghabang buhay ang pag-aalaga ng anak Miguel. You don't see us giving up on you. Can you do that to your own child? Umalis ito ng silid at naiwan si Miguel. Halos sapukin niya ang sarili. Oo nga pala't iniwan niya ng mag-isa si Queenie sa bahay. Baka may mangyari dito at sa anak nila. Gusto niyang umalis pero ayaw siyang payagan ng kanyang mga magulang. Ikinandado na rin ang mga bintana at pinto. Mukhang nabulabog ang mga ito sa kanyang kilos ngayong gabi. Maging siya rin naman ay nagulat sa sarili. Ang pananaw niya sa sarili noon ay chill lang at maloko. Hindi niya inakala na kaya niya palang makaramdam ng matitinding emosyon. Lagot na. Mukhang latigo ang aabutin niya kay Queenie bukas dahil hindi siya umuwi. Baka kung ano nang iniisip nito ngayon. Naiwan pa naman niya sa bahay nito ang phone niya. Habang tinitignan ng palad, ipinangako ni Miguel sa sarili na sa susunod na makaramdam siya ng takot, aabutin niya ang palad ni Queenie at hindi natatakbo. Para kay Queenie, nangyari na ang kanyang kinatatakutan. Habang nakamasid sa pinto kung saan lumabas si Miguel, ay sinisisi niya ang sarili dahil nagkamali siya ng pagbasa sa kilos ng lalaki. Akala niya for good ng pagsasama nila kung kaya hinayaan niya lang ito na magpakasasa sa lahat ng gusto. Hindi niya lubos na akalain tatakbuhan siya dito sa oras kung kailan akala niya ay okay na ang lahat. Napailing man siya ay niyakap niya pa rin ang sarili. May anak pa naman na naiwan sa kanya kaya hindi kawalan si Miguel. Kaya niya itong palakihin na mag-isa. Pero hindi ibig sabihin yon ay hahayaan niya lang ang pagtakbo ng lalaking yon. Naiinis siya at naaawa sa naging maling desisyon. Mahal niya si Miguel, subalit hindi siya luluhod at magmamakaawa dahil babawi siya sa ginawa nito. Magtutuos silang dalawa bukas. Ang kapal na mukha mo, Hudyo ka. Patay ka talaga sa akin bukas. Banta niya sa lalaking bigla na lang tumakbo matapos malamang buntis siya. Gusto niyang umiyak pero mas lamang ang inis sa kanyang dibdib. Sa bagay, kasalanan naman niya. Alam naman niyang takot sa responsibilidad ng lalaki pero bumigay siya dito. Sa isang bahagi kasi ng isip niya, pakiramdam niya ay nagbago na ang lalaki pero mali pala siya. Nagbuntong hininga si Queenie at hinanap ang wallet ni Miguel. Ang walang hiya, nakaalis ang wala man ng dalang wallet. Nakakagigil! Bulalas niya. Kinabukasan, binulabog siya ng alarm clock. Ngayon pa lang siya nakatulog pero agad ding nagising kung kaya bumangon na lang si Miguel at nagpalit ng damit. Mabilis siyang bumaba. Miguel, kumain ka muna bago ka umalis. Bili ng kanyang ina. Hindi na po, nagmamadali ako ma. Natigilan siya na makita si Queenie na nakaupo sa sofa at nakatingin ng diretso sa kanya. Agad niya ito nilapitan. Queenie, I'm so sorry. Imbis na pakinggan siya, ay sinalubong pa siya ng babae ng isang mainit na roundhouse kick. Agad na tumumba si Miguel. Nahihilo siya sa pinaghalong sakit at gulat pero minabuti niyang tumayo agad upang yakapin ang tiyan ni Queenie habang nakaluhod. Sorry na, huwag ka na magalit. Baka mapano yung anak natin, ano ba?
Pag yan lumabas na scrambled egg, paano na tayo niyan? Pakiusap niya sa babae. Narinig niya ang paghikbi ni Queenie, kaya mas lalo lamang niyang hinigpitan yung yakap. Pasensya na, okay? Natakot lang ako. Isang minuto nag-uusap tayo tungkol sa mga bayarin tapos ang sunod buntis ka na. First time ko, okay? I'm sorry. Sinapok lalo nito ang kanyang balikat. Hindi ka gumagamit ng protection tapos dasal lang ang gamit mong panangga. Pagugulat ka na positive? Tanga ka ba? Naabutan niya ang malisyosang tingin ng kanyang ina. Tumango pa ito sa sinabi ni Queenie. Oo na, tanga na kong talaga. Basta, tumahan ka na't mapupununan si punyang damit mo. Makalipas ang ilang sandali, talagang umuwi pa ang tatay niya mula sa opisina. Pa, talagang nag-half day kayo sa trabaho para rito? Ngumisi ang matanda. Why not? Your mom sent me a video. Sinipa ka nitong si Miss. Queenie po, Queenie Candido. Pagpapakilala ng babae ngayon ay tinutuhog ang prutas sa mangkok. Maasim yan. Ihuli mo ng prutas. Magkanin ka muna. Paalala niya rito bago humarap muli sa ama. Ano nga ulit yun, pa? Sinipa ka ni Miss Candido kasi tinakbuhan mo siya nang sabihin niya na buntis siya at ikaw ang ama. Napayuko siya sabay hilot sa leeg. Grabe, matatanggal yata ang leg ko sa lakas. Tumango ang kanyang papa. Queenie, you can do that again kung nambababae siya o kung lolokohin ka niya. A man will not run from his child. Tinakbuhan ko bang mama mo nung ipagbuntis ka niya, Miguel, ha? Hindi po ako mamimilit. Kung ayaw ni Miguel sa batang to, ako po magpapalaki sa kanya. Gusto ko lang pong malaman agad ang sagot para hindi na ako maghabol pa. Hindi niya malunok ang kinakain. Itinabi niya ang plato at uminom ng tubig. Queenie, halos live-in na tayo nito mga nakarang buwan. Of course, we'll have it. Pasensya na kung naduwag man ako, hindi na maulit yun. Masayang nagpalitan ng tingin ng kanyang mga magulang. Wala namang ibang importante para sa kanya ngayon kundi maituwid ang kunot sa noon ni Queenie. Noong sila na lamang dalawa sa wakas ay para naman itong kabibe na nagsara at kahit pagbahing o paghikap ay ayaw ipakita sa kanya. Nakaharap sa malayo si Queenie habang inihahatid sila ng driver sa bualan. Kukunin mo ba mga gamit mo? Tanong nito. Ha? Bakit ko naman kukunin? Dapat nga ipakuha ko pa yung mga natitirang gamit sa apartment ko tapos ilipat sa bahay mo kung papayag ka. Well, ayoko lang na masakal ko ang kalayaan mo. Baka yun ang ikinatatakot mo, kaya ayaw mo magkaanak tayo. Napabuntong hininga na lamang siya. Yung overthink na yan, kabilang ruta ng pag-overthink ko. Wala yun sa mga inaalala ko, okay? Eh di ano? Ngayong iniisip niya, natotorpe siyang sabihin. Normal na mamiligro ang buhay ng mga babae tuwing nanganganak at iyon ang inaalala niya, kaya hanggat maaari, dapat nakaantabay ang partner sa gilid nito. Ganon ang gagawin niya. Pasensya na kung inunahan na ako ng pagiging duwag ko. Kakausapin ko si Lucas para ipalaman tungkol sa balita. Gusto mo bang dalawa na tayo pumunta? Nagkibit balikat si Queenie. Sa susunod na, pagod na ako ngayon. Napahawak siya sa mukha. Ha? Ang lakas ba naman ang sipa mo? Akala ko talaga mamaalam ako na maaga. Umikot na lang bigla ang mundo eh. I'm sorry, nainis ako eh. Tinakbihan mo na lang ako bigla. Iniwan mo ako mag-isa tapos wala ka man lang pasabi kung saan ka pupunta. Tinignan ko na yung wallet na naiwan mo kung saang address ka nakarehistro kaya naman, pinuntahan ko na. Matalino nga. Pambobola niya rito, sabay yakap dahil sa wakas ay ayos na sila. Ang dami pa niyang aasikasuhin para formal silang makapagsimula bilang isang pamilya. Makalipas ng ilang araw, pumunta si Miguel sa bahay ni Lucas matapos ang trabaho. Naging mainit ang pagtanggap ng pamilya nito, pwera na lang nung banggitin niya ang pagkakabuntis niya kay Winnie. Bro, sabi mo darating din sa akin ang blessing ng Diyos. Ito na, kami na ni Queenie, matagal na. At magkakaanak na kami. Hindi natuwa si Lucas, bagkos ay sinuntok pa siya nito. Gago ka, Miguel. Dahil ba to sa ego mo, nang sinabi kong hindi ka magugustuhan ni Queenie, talagang pinilit mo? Bulyaw nito. Lucas, seryoso ka ba? Kapatid mo yun, kaya ba't ko lolokohin? Seryoso ako sa kanya. Just like you with Audrey. Huwag mong itutulad ang relasyon namin sa inyo, Miguel. Hindi ako gaya mo. Napatras siya dahil sa sinabi nito. Ano? Porke maloko ako dati, hindi ko na kaya magseryoso sa buhay, ganun ba? Hindi ko kaya magmahal. You're such a hypocrite, Lucas. Hindi ako gaya mo na nakahanap lang ng babae, kinalimutan ng graduation ng kapatid niya. She waited for you on that damned stage pero happy na happy ka sa kasal mo. You're not a saint, Lucas. Masyado nang mataas ang tingin mo sa sarili mo.
Natigilan si Lucas na tila ba nakakita ng multo na ibaba nito ang kamao dahil sa gulat. Pinunasan ni Miguel ang dugo ang labi at ngumiti. Pinaalam ko na sa'yo ngayon para hindi ka na magwala sa harapan ni Queenie bukas. Kung hindi mo kaya magpanggap, magkulong ka sa kwarto. But don't ruin her day. Na kaya niya maging okay para sa'yo at kay Audrey sa kabila na nangyari kaya sana ganun ka rin sa amin. Umalis siya ng bahay at nagpalakad-lakad muna sa daan. Nangangati ang kamay niyang bumunot ang sigarilyo pero kailangan niyang pigilan. Baka malanghap ni Queenie ang second-hand smoke at makasama pa sa bata. Napatingala siya sa langit at nag-isip ng pwedeng ipalusot sa kanyang pasa pero hindi na pala yun kailangan. Pag-uwi niya, isang tingin pa lang ni Queenie sa kanyang mukha ay niyakap na siya nito. May harina pa ito sa pisngi dahil sa pagluluto at magulo ang buhok nito pero natutuwa si Miguel sa nakikita. May niluto ako, tingin ko magugustuhan mo yon, sabi pa nito. Tumikim siya at umiling. Mahal ko yung nagluto, matik masarap yan. Napahampas si Queenie sa kanyang balikat kaya naman agad siyang umarte na nasasaktan. Ouch! Bugbog na naman! Talaga? Sorry, mamaya hihilutin ko. Inilak niya ang gate maging ang pinto bago sinundan ng kanyang partner sa kusina. Hawak kamay sila nagkukwentuhan sa mga nangyari sa araw na yon. Para bang walang nagbago, may nadagdag lang. Habang dumadaldal si Queenie, ang mga kamay niya naman ay panayang hawak sa tiyan nito. Dati man ay takot siya. Ngayon ay napalitan na yon ng excitement. Pagdating ng umaga, inihanda ni Miguel ang mamahaling wine mula pa sa bahay nila bago lumakad kasama si Queenie. Tense ang naging biyahe. Hindi mapakali ang babae, samantalang siya ay kinakabahan kung papapasukin pa ba siya ni Lucas sa gate. Hi, Queenie! Si Audrey ang tumanggap sa kanila mula sa pinto. Nagbibihis pa si Lucas, natapunan ko kasi siya ng sauce, pasok kayong dalawa. Ibinigay niya ang alak at prutas saka pinaupo si Queenie sa sofa. Nauuhaw ka ba? Hindi naman, dito ka, huwag ka maligalig. Sumunod siya sa utos ito at hinintay ang paglabas si Lucas. Lumabas ng lalaki na may dalang malaking regalo. Hey, Queenie, kamusta? Bati nito bago ilapag ang gift sa paanan ng kapatid. Hindi ko malang napansin na, tsumachansing na para sa'yo itong si Miguel. Hindi kita nabantay na maayos. Nakibit-balikat lang si Queenie. Wala naman kaming problema ngayon ni Miguel, kuya. I've been happy with him. Kung magka-problema man, just tell me. Babalatan ko siya ng buhay. Sumenya sa kanya si Lucas. Agad niya nakuha ang signal nito. Gusto nito mapag-isa kasama ang kapatid. Kukuha lang ako ng mainom sa kusina. Paalam niya. Samahan na kita, sabi ni Audrey bago siya iginiya palayo. Noong makalayo na sila, ay pupunta siya sa bakuran ng bahay at doon nagpahangin. Hindi niya namalayan sumunod pala si Audrey sa kanya. Close sa close pala sila dati, no? Untag nito. Oo, kaya tinanggap ni Queenie ang pagiging exchange sa Canada para maging proud ang kuya niya. Ayaw niya makahadlang sa paglago ng business ni Lucas, kaya naman lumayo siya para wala nang alalahanin ng asawa mo dito sa Pinas. Tinatawagan niya si Lucas para hindi ma-homesick. Siguro malaking disappointment para sa kanyang hindi makadalo sa kasal niyo. Natutop ni Audrey ang bibig. Narinig ko nga nito lang, that day was her master's graduation day, diba? Anniversary ng mga magulang ko kaya pinili namin ang araw na yon. Lucas said it's alright kaya naman. Natawa si Miguel. You don't have to be guilty. Hayaan at nangyari na yun. Even if we both felt bad, wala na magbabago. Ang maganda ngayon, magkasama na kami ni Queenie. Kahit makalimutan na ni Lucas lahat ng importanteng araw ng kapatid niya, ako may tiyatsagang sumuporta sa lahat. Sisiguraduhin kong sasapat na ako para hindi na niya mamimiss ang kuya niya. Matanda na sila ngayon, di ba? Ako naman. I don't think so. Sabi ni Lucas mula sa likuran, hinarap siya nito. Nagkamali man ako na isang beses, hindi na mauulit yon. If my sister calls me because you broke her heart, mananagot ka sa akin. Nakibit-balikat si Miguel at tumulsa. Even if you don't trust me, trust your sister. Kapag nagkamali nga ako kay Queenie, tatay kong unang makakalaban ko bago ikaw. Masaya naging hapunan para kay Miguel. Tinanggihan ni Queenie ang regalong ibinigay ni Lucas kaya naman wala silang binitbit na mabigat sa pag-uwi. Bakit hindi mo tinanggap ang gift ng kuya mo? Tanong niya. Para kasing peace offering, hindi ko naman kailangan yun. Magiging okay kami kahit wala yung ganun. I just wanted an apology, yun lang. Napatangot si Miguel. Duman tayo ng tindahan. Gusto mo ba ng ice cream? Great! Natuyan ako ng lalamunan dahil kay kuya eh. Ang dami kong sinabi sa kanya. Sana lang talaga hindi na kayo mag-away. Natawa siya. Hindi na no. Para sa'yo't sa bibi natin, dapat peace lagi.
Noong dumating ang araw ng pagpapa-ultrasound ni Queenie, hindi lang si Miguel ang kasama kundi pati na ang nanay niya. Naninibago siya sa mga aparato na ginagamit pati na sa procedure na ginagawa. This is baby number 1. Napapailing ang ulo ni Miguel sa doktora. Baby number 1? Ibig sabihin may kasunod pa? Excited na umirit ang kanyang ina. Is it twins? Kabado na gabang si Queenie hanggang sasabihin ng doktora ang balita. Miss Candido, you are carrying a total of 6 babies. Ngayon ay malinaw na. They seem to be small but they are forming right. We have to monitor this, okay? Masela ng pagbubuntis ng 6. Would you want to hear their heartbeats first, Mommy? Napakapit si Miguel sa pinto. Hindi niya alam kung umiikot ba ang paligid o siya lang itong nahihilo. 6 na baby? Kakayanin kaya ni Queenie ang panganganak sa kanila? Humigpit ang hawak niya sa kamay ng kanyang partner habang ang nanay niya naman ay talagang lumabas pa. Halos mapudpod ang kamay nito sa kapipindot sa cellphone. Tiyak nagbabalita na ito sa kanyang papa. Ligtas po ba kaya para kay Queenie ang mga anak ng 6, Ma'am? Anong dapat naming malaman? Una sa lahat, because this is a sextuplets pregnancy, mataas ang chance ng premature birth. Kailangan sumunod kayo sa ating bawat check-up session para makita ang posisyon ng mga bata. Doon nakasalalay kung pwede ba natin gawing normal delivery or cesarean birth. Kung isang bata ang laman ng tiyan, nadadala ng hilot ang pagposisyon dito pero kung multiple babies, hindi po pwede ang ganun. Nakahinga siya na maluwag. Sige po. Dahil sa nalaman ay halos ayaw ng huminga ni Miguel sa trabaho sa takot na magkamali at ma-fire kung kailan kailangan niya mag-ipon. Kahit pang yosi at alak ay hindi na siya bumibili. Gusto niyang buhayin ang kanyang pamilya gamit ang sariling pera. Miguel, lumabas naman tayo saglit para uminom. Aya ng isang katrabaho. Saka na, marami pa akong gagawin. Sus, may babae ka na naman oh. Hindi niya pinansin ang kantsawa ng mga kasamahan at nagmadali na sa pag-uwi. Nadatnan niyang nanonood ng TV si Queenie habang pinapapak ang cheese sa karton. Teka lang, ipaghahain kita ng kanin. Sabi nito bago bumangon at agad na kumilos. Nagbihis siya at sumunod sa kusina. Para namang wala akong kamay eh. Ini-spill mo ako masyado. Baka maging 7 na lang bigla ang laman yan. Biro niya sabay hawak muli sa tiyan ni Queenie. Malaki na ang bump nito. Minsan ay hindi siya makapaniwala na 6 ang kanila magiging anak. Loko ka. Bawal munang ganun-ganun. Baka masundot mo mga anak mo, okay? Napailing siya. Queenie, biro lang. Kumain siya sa kusina habang ang babae ay nanonood muli ng TV. Matapos ang hapunan, naabutan niyang emosyonal na umiiyak si Queenie sa palabas na Peppa Pig. Anong ginawa ng baboy na yan sa'yo ha? Usig niya habang niyayakap ito. Yung Mama Pig kasi parang ako, di ba? Tataba na ako tapos ang dami na magiging anak natin. 2 lang ang boobs ko, paano na yan? Lumakas ang pag-iyak ni Queenie kaya unti-unti na siyang natataranta. Sus ko naman, boobs lang. May 2 pa ako dito tapos tig-iisa si na Mama at Papa para tulong-tulong lahat. Sagot niya na naging dahilan para masapok nito ang kanyang braso. Dugyot ka! Kumibot ang kanyang labi. Eh ikaw kasi nag-aalala ka sa ganyan. Malulutasan din naman natin yan agad. Ang inaalala mo dapat, Ma'am, ang saktong nutrisyon, ang saktong tulog. Pagkatapos nating ilabasin na Remy, Ryan, Reason, Raver, Red at Ronaldin, magpapagaling ka na lang para sa kasal natin. Unti-unting napapangiti si Queenie. Sa huli, nakuha pa rin itong sumimangot. Ba't puro R? Hindi pa nga natin alam ang kasarian nila ah. Mali natin. Kahit hindi si Miguel ang nagbubuntis, naging sensitibo din siya sa mga bagay na kinakain o iniinom ni Queenie. Sinisigurado niyang siya maghihiwa o magbabalat ng prutas na kakainin nito. Halos araw-arawin naman ng nanay niya ang pagbisita para bigyan ng kung ano-ano ang kanyang partner. Natutuwa man si Queenie, ayaw niya namang maging over ang atensyon ng kanyang ina. At baka makonsyo si Queenie sa bawat galaw sa sarili nitong tahanan. Asikasuhin mo tong watermelon. Nasaan na si Queenie? Natutulog ba siya? Mabuti yan. Sabi ng doktor, basta ganyan daw, dapat strictly bed rest lang ang mami. Ma, nagbibisa lang siya, teka lang. Sa kusina, masigasig na naghihiwa si Miguel ng pakwan. Pawisan siya mula sa pagtatabas ng damo sa bakuran. Hindi naman niya ininda ang pagod dahil nais niyang mapasaya si Queenie ngayong araw. Nagising kasi ito kaninang madaling araw na masama ang pakiramdam. Makalipas ang ilang minuto, ay nakalagay na sa bandehado ang mga kapal na hiwa ng pakwan. Love, tingnan mo tong dala ni Mama, ang tingkad ng kulay, matamis basta ganito.
Sabi niya sabay abot na lalagyan. Wow naman. Nakakatakam nga. Nasaan na si mama mo? Para matikman niya rin ito. Ang dami pa naman. Naunang kumain si Queenie habang siya naman ay nagpapaypay. Pero ilang segundo lang ang lumipas, napangiwi ang mukha ng babae. Nalaki ang mga mata nito habang mabilis na tumatakbo papunta ng lababo. Isinuka nito ang inungoy ang prutas saka hinagod ang sikmura. Agad na kinabahan si Miguel. Na paano ka? May masakit ba? Handa na siyang buhatin si Queenie papunta sa sasakyan. Iyo, Miguel! Ano yun nasa prutas? Parang may lasa ng bawang! Tili nito na parabang nasusuka pa. Napahawak na lang siya sa ulo. Tumakbo si Miguel pabalik ng kusina para suriin ang ginamit na kutsilyo. Nilapit niya iyon sa ilong at halos mapatras dahil sa lakas ng amoy ng mga ginayat na rekado kanina. Bago pa siya makabalik sa sala ay dumating ang ina niya na may dalang mga basahang isinampay kagabi. Bakit ang ingay niyo? Tanong nito. Lalo pa napatigil ang ginang nung makita si Queenie na pawisan at mukha naduduwal. Anak, ano nangyari? Ma, yung watermelon may lasang bawang. Sagot ni Queenie. Agad itong lumingon sa kanya. At kahit pa kasalukuyan na siya nakayuko, binanatan pa rin siya nito. Ano na naman to, Miguel? Puntis ang babae, alam mong masela ng panlasa tapos hindi mo man lang chinek. Hinugasan mo muna dapat ang kutsilyo bago gamitin. Akala ko. Wag mo akong rarasonan ng akala ko dyan, ha? Nakatira ka dito, hindi mo pa rin alam kung alin ang pangprutas sa pangsahog. Diyos ko naman, kahit siguro ang pinsan mong grade 3 mas mabilis turuan, hindi ka ba nagluluto? Napakamot sa batok si Miguel. Sorry na ma, hugasan ko na lang yung bawat slice. Nawala talaga sa isip ko eh. Mukhang malinis ang kutsilyo sa mesa kaya ginamit ko agad ng hindi pa nahuhugasan. Ayos lang naman po, hindi naman sinasadya ni Miguel ma. Maingat naman po siya sa akin. Nahugasan pa naman ng mga yan, walang masasayang. Mahinahong sabi ni Queenie. Agad na kumilos si Miguel at inayos ang pagkakamali. Matapos ang gawain ay sumandali siya sa sofa habang yakap-yakap si Queenie. Halos makatulog siya dahil sa bigat ng kanyang katawan. Naiihi ka ba, Queenie? Gisingin natin si Miguel para alalayan ka. Alok ng kanyang ina. Naganda siyang bumangon pero hinila siya ni Queenie pahiga muli. Magpapahinga na muna kami ma, salamat po. Okay, sige. Maghahanda ako ng pagkain para mamaya pagising niyo. Napapikit muli si Miguel at ibinuon ang sarili sa lieg ni Queenie. Sinulit niyan sandali para makapagpahinga kasamang kanyang partner. Iyon ang paborito niyang eksena araw-araw. Dumaan pa ang 1 linggo at sa opisina, tila may bagong kaganapan at siya lang ang walang alam. Napapansin ni Miguel ang paglapit ng kanyang supervisor. Isang babaeng nasa mid-30s at nagngangalang Serena. Matalino ito. Marami rin ang nagagandahan at laging nakasuot ng fitted corporate dress na para bang laging may board meeting kahit wala naman. Wala itong interes kay Miguel, kaso simula nang nalaman ni Serena na may partner siya, tila bigla itong ginanahan sa kanya. Hindi niya mag-gets ang babae lalo pat araw-araw naman niyang minamayday ang pictures ni Queenie. Kahit sa office computer monitor niya, isang sweet photo nila ang kanyang display sa screen pero hindi pa rin ito natitinag. Miguel, good job sa presentation kanina. Ani Serena habang nakasandal sa desk niya. Nagdekwatro ito para umangat palalo ang maikling skirt. You really know how to carry the audience. Alam ko sa labas ng opisina, mas interesting ka pa. Napasingap si Miguel at bahagyan lumayo. Thanks po ma'am, pero kailangan ko pong tapusin itong ginagawa ko. Deadline na bukas. Oh, ganun? Humarap pa ito sa kanya para itago sa iba at sa mismong CCTV ang pagkindat at paghaplos sa kanyang balikat. Napaka-hardworking mo naman. As if pag matapos mo yan agad, may hihingin kang reward sa supervisor mo. Kibit balikat siyang umiling saka tumayo. Wala siyang balak na pansinin ng biro pero alam niyang hindi ito titigil basta-basta kaya naman tumawa siya ng malakas. Mga anak na kasi ang misis ko sa susunod na buwan ma'am kaya doble kayod ako ngayon. Sa iba na lang kayo magpatulong sa kung ano mang gusto niyong iutos kasi loaded na po ako ngayon. Napalingon ang karamihan dahil sa kanyang boses. Bumalik siya sa ginagawa samantalang si Serena ay bumungis-ngis lamang. Oh, pregnant wife? Well, good luck with that. Sige, sa iba ko na lang iuutos. Kinagabihan, habang naghuhugas siya ng pinggan sa bahay, ay biglang sumigaw si Queenie mula sa sala. Miguel! Nabitawan niya ang kutsara at sponge. Agad siyang lumapit dito. Bakit? May masakit ba? Tanong niya. Inangat ni Queenie ang kanyang cellphone at ipinakita ang message sa screen. Dahil wala siyang password sa kanyang device,
Nakikita ni Queenie lahat ng laman niyon. Kumpiyansa naman si Miguel na wala siyang ginagawang masama, kaya wala lang sa kanya kung maghalugog man ito. Mula kay Serena ang mensahe. Sana hindi ka masyadong napagod kanina, Miguel. This is Serena. Kinuha ko kina Josh yung number mo kasi nag-aalala ako for you. You seem so stressed. Need mo ba ng kausap? Napamura na lang si Miguel sa isipan. Queenie, hindi ko sinasagot yan. Supervisor ko lang siya sa opisina. Ganun lang siguro talaga siya makipag-usap. Ganun lang talaga? So, normal lang pala sa opisina niyo ang boss na gaya nito? Kitang-kita naman na gusto niyang magpapansin sa'yo eh. Hindi ko siya pinapatulan, Queenie. Hindi ko siya pinapansin. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. At saka, hindi ba lagi tayo magkasama? Bahay, trabaho, clinic, grocery. Yan lang ang pinupuntahan ko. Wala akong time makipaglokohan at wala akong balak. Irereklamo ko pa yan bukas kung gusto mo. Natahimik si Queenie. Umiling ito at tumayo. Miguel, may tiwala naman ako sa'yo. Nakikita ko naman na seryoso ka sa pagbuo natin ng pamilya. Fine. I-block mo siya pati na messages niya. Set ito spam o i-restrict mo. Basta ayoko lang na makita ang text niya na nadadapo dyan. Hinawakan niya ang kamay nito. Wala akong ibang gusto kundi ikaw. Wala akong balak sirain ng kung ano meron tayo. Promise. Bukas sa bukas, magre-reklamo na ako sa HR namin. Pinigilan siya nito. Supervisor mo yan, di ba? Lalaki lang ang issue. Dagdag pa ng playboy ka, baka ikaw pang hindi paniwalaan at balik ta rin dyan sa trabaho mo. Halos mapapikit si Miguel. Tama si Queenie. Kung ganun, pag lumala, edi lilipat na lang talaga ako sa firm ni Papa. Ayaw mo ron, di ba? Kahit sa naman pareho pa rin na nakakapagod ang trabaho. Doon na lang ako kung saan di tayo magkakaproblema dalawa. Sagot niya. Humigpit ang hawak ni Queenie sa kanyang kamay at masaya itong sumandal sa kanya. Naintindihan sa wakas ni Miguel kung bakit hindi na nagpupunta ng club o mga inuman si Lucas. Kung gusto niya ng tahanang peaceful at puno ng pagmamahal, hindi niya bibigyan ng ikagagalit si Queenie. Kailangang ibaon niya na sa isip ni Queenie ay hindi lang ina ng kanyang magiging anak. She is his better half, kaya dapat lahat ng desisyon sa buhay ay magmumula sa masinsinang usapan nilang dalawa. It was a liberating feeling. Ibang klaseng kalayaan ang dulot ng pagsasama nila. Hindi na siya nag-iisa at magkakaroon pa ng mga anak. Dumaan ang ilang araw na kumpleto ni Miguel ang isa sa pinakamalaking deals ng kanilang kumpanya. Isang multi-million peso software migration project. Masaya ang lahat sa office kaya naman matapos ang closing ceremony, inimbitahan silang lahat ni Serena sa isang high-end bar sa city. Libre ko na mga boys! Sigaw nito habang pumapalakpak. We deserve this! Nasa dulo si Miguel, tahimik lang. Tumatanggap ng alak pero hindi umiinom. Kinailangan niya makisama lalo pat marami sila na bumuo ng project. Hindi ka ba iinom? Tanong ng katrabaho niya. Buntis ang asawa ko, baka hindi ako tabihan kung amoy alak ako. Sagot niya. First time mo no? Natawa na lang siya ng bahagya. Oo, first time. Halata ba? May kinampas na mga mata mo eh. Hintayin mo kapag lumabas na. Saglit lang ang tuwa, sa mga susunod na buwan, maririndi ka na sa ingay. Napaisip si Miguel. Kung maririndi siya sa ingay, paano na lang kaya si Queenie kapag naiwan itong kasama ang mga bata? Siya naman kasi ay may trabaho tuwing weekdays. Mukhang kailangan doblehin niya mga kasambahay na ihahar para hindi madrin si Queenie sa pag-aasikaso ng mga bata. Nagkatawanan pa mga kasamahan niya habang umiinom. Siya naman ang umuubo sa pulutan. Ilang sandali pa, tinabihan siya ni Serena. May dala itong 2 bote ng beer. Miguel, congrats! You were great sa presentation kanina ha? Ang dami mong na-impress. It was a joint effort from our team. Sagot niya habang tumatayo. Kukunin ko lang po yung jacket ko sa kotse. Ngunit bago pa siya makalayo ay hinawakan ni Serena ang kanyang braso. We need to talk. Nagmamadali ka masyado, hindi ka ba nagpaalam sa wife mo? Alam niya na may party ang company ngayong gabi. Nag-send din ako ng location sa kanya. We don't hide anything from each other. Kung ganon, wala namang masama kung mag-usap tayo tungkol sa trabaho. Wala na siya nagawa kundi sumunod papunta sa private booth ng bar. Kaunti lang ang ilaw at mahina ang musika dahil secluded ang pwesto. Miguel, walang ibang tao rito. Alam kong pagod ka na sa pagpapaka-good boy mo. Drop the act, okay? Alam kong attracted ka pa rin sa akin at ngayon ko lang na-realize kung gaano ka kahalaga sa akin. I'm willing to be with you now because I love you. Napanganga siya dahil sa gulat. Tutal ito na rin ang may sabi na walang ibang tao sa paligid, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Namaywang siya at dinuro ito.
May problema ba yung utak mo kaya hindi ka makaintindi ha? May asawa ako at anak. You might have known me for being a heartbreaker playboy, Serena. Pero marami ka pang hindi nalalaman sa akin. Huwag mo akong piliting patulan ka. Lumapit ang babae sa kanya at aamba ng isang yakap. Itinulak niya ito pero sumugod lang ito ulit. Really? Even if I offer you this? Bigla nitong hinawakan ng mukha niya at nagtangkang hahalikan siya. Agad siyang umatras at itinulak ito palayo. Hindi niya natansya ang lakas at gumulong ang babae sa sahig dahil sa kanyang puwersa. Hinugot niya ang cellphone at tinawagan ng papa niya habang mabilis na naglakad palabas ng bar. Hello, Miguel. May problema ba si Queenie? Wala po. Pa, do you still have Mang Efren's number? May papahanap sana ako sa kanya. Sumosobra ng Serena na yon. Hahanap siya ng paraan para mapatalsik ito sa opisina. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sa gilid ng kalsada, huminto ang kotse niya dahil nakita niya si Queenie. Dumungaw ito sa bintana. Nakasuot ito ng isang oversized hoodie. Mukhang bagong ligo lang at medyo nagsusungit ang ekspresyon. Agad naman ito nag-usisa sa kanya pagsakay ng passenger seat. Bakit nasa labas ka na? 9:00 pa lang. Sinusundo mo na ako ngayon ah. Pansin niya. Ayaw mo? Titingnan sana ako sa labas. Gusto ko lang makita yung exterior design ng bar. Natawa siya. Sa susunod, mag-text ka lang na kailangan mo ko sa bahay. Uuwi agad ako. Lumabas ka pa lamig-lamig na. Alam naman sabi ng doktor, mas makakabuti kung magpapahinga ka lagi. Siya nga pala, may nangyari kanina. Inumpisahan niya sa pagsasalaysay ng naganap at sa huli, hindi may pinta mukha ni Queenie. Hindi ko alam kung maiinis ba ako sa babaeng yun o maaawa sa sinapit niya. Sabi nito. Napailing si Miguel. Kahit naman palikero ako dati, hindi ko pinipilit ang mga nakakadate ko. Hindi ako nangaharas gaya nun. Siguro dahil sa kasusuot niya ng miniskirt, kinabag papuntang ulong hangin. Hindi ka kaya ma-report? Kung may CCTV doon, baka siya pang mabaligtad ko kung sakali. Siya ang unang kumapit sa akin kahit papalis na ako. Hayaan mo, Queenie, walang makakasira sa atin. Promise yan. Tula lang tumango si Queenie. Wala nga, pero baka marami kang sikuhin, itulak at pagulungin sa sahig. Napakibit-balikat na lamang si Miguel. Siguro nga. Pero kung ang kapalite hindi magduda o masaktan si Queenie, worth it naman. Mula nang pumasok si Queenie sa 9 na buwan ng pagbubuntis, mas naging alerto si Miguel sa bawat galaw, bawat buntong hininga at bawat iyak ng kanyang partner. Nag-leave siya sa trabaho, iniwan ng mga report, proposal at kahit ang inaasam na promotion para lang masigurong naroon siya sa tabi ni Queenie sa panahong pinakakailangan siya nito. Ang huling nalaman niya, nasuspend si Serena dahil sa mga kabulastugan nito sa opisina. Totoo nga sabi ng mga matatanda, kapag kabuwanan na, hindi lang ang katawan ng buntis sa mabigat, kundi pati ng emosyon. Madalas si Queenie ay matamlay, mabilis mapagod at madaling umiyak sa mga simpleng bagay. Dagdag pa na halos hindi na ito makalakad minsan dahil sa bigat ng katawan. Kapag ba nasa higaan tayo, ako pa nakikita mo yung tiyan ko na lang. Hindi ko na makita mga paa ko kapag nakatayo o nakahiga. Bulong nito habang pinupunasan ng mga luha. Lumapit si Miguel at hinimat sa likod ng asawa. Siyempre, hindi mo makikita kasi 6 na baby na sa loob ng tiyan mo. May kilala ka bang kaya yun? Wala, ikaw lang. Kakaibib ang dating diba kasi naiiba ka. Kaya huwag kang mag-alala. Anong kakaibib? Kanta yun inuuto mo ko. Napakamot na lang ng ulo si Miguel habang nililibang ang partner gamit ang palabas sa TV o di kaya naman ay pagkain. Pero kahit anong pagpupuno niya sa emosyon ni Queenie, ramdam ni Miguel ang pagod sa pag-aabang. Gabi-gabi, iba't ibang reklamong iniinda ng babae. Masakit ang likod, nahihirapang huminga, hindi makatulog o kaya naman ay hindi mahanap ang tamang posisyon sa paghiga. Naaawa na siya sa dinadanas nito. Madalas, gising si Miguel ng lampas 3:00 sa madaling araw. Minamasahe ang binti ni Queenie o kaya'y pinapalitan ng punda ang una na pinagpawisan nito. Hanggat kinakaya, hindi siya nagrereklamo. Isang araw, habang nagpapahinga si Queenie sa sofa, dumating ang tawag ng ama ni Miguel. Anak, may emergency meeting ang tito mo sa Geneva. May bagong client from overseas at kailangan kong personal na pumunta doon. My flight is tomorrow. Magpapatid sana ako sa'yo. Walang may iwan sa bahay bukas kasi Sunday. Napalunok si Miguel. Ngayong buwan ang due date ni Queenie pa. It could be any day from now. Hindi ba pwedeng i-reschedule yan? Kung hindi ko haharapin to, baka mawala ang account.
Babalik ako as soon as possible. Magpaalam ka kay Queenie na ihatid mo ko. Pumayag si Miguel at nagpa siyang pasamahan muna sa ina si Queenie sa bahay bukas. Nagising si Queenie dahil sa sunod-sunod na paggalaw sa kanyang tiyan kinabukasan. Nalukot ang kanyang mukha dahil sa bigat na nadarama. Nakapikit niyang inabot si Miguel sa kanyang tabi pero hindi niya ito mahagilap. Napadilat siya nang wala sa oras. Miguel! Tawag niya. Walang sumagot sa kanya kaya nagtawag pa siya ng ilang ulit. Madalas naman ay responde ito agad kaya naninibago siya ngayon. Hindi niya maiwasang kabahan. Hindi kaya may nangyari sa labas? Pinilit niyang bumangon at paunti-unting naglakad paabante. Wala talaga si Miguel sa bahay ngayon. Saan ito nagpunta? Ang sabi nito ay may gagawin daw sa airport kasama ang tatay nito. Kinuha niyang telepono at tinawagan si Miguel pero hindi ito sumasagot. Kahit pa ang tatay nito ay mukhang nakapatay na ang phone. Huli niyang sinubukan tawagan ng mama nito pero kahit ito ay hindi sumasagot. Bakit hindi sila sumasagot? Napalunok si Queenie. Lumalamig ang kanyang katawan dahil sa pawis. Anong ginagawa ng mga ito ngayon? Naalala niya ang unang beses na tinakbuhan siya ni Miguel at halos mapaupo siya sa silya. Baka naman ay naisipan na naman itong takasan ng responsibilidad sa kanya. Sino ba naman ang tunay na tatanggap sa anim niyang ipinagbubuntis? Marahil ay nasa yan si na Mami Maricar nung una pero ngayon ay baka napapayag na mga ito ni Miguel na pumunta ng abroad para iwasan siya. Ilang buwang tiniis ni Miguel ang kanyang mood swings, ang sandamakmak ng utos at walang katapusang problema na dala ng kanyang pagkakaroon ng anak. Baka naubos na ang pasensya nito sa kanya. Lalo pat may humahabol dito na gaya ng sirena na yon. Sinusubukan niyang palawakin ng isip kung kaya hindi na niya inuulan ng tanong si Miguel kung saan na ba nagpuntang impaktitang yon pero ngayon ay naitatagpi-tagpida niya ang mga pangyayari. Hindi ba't humihingi ng tulong si Miguel sa ama nito para masuspend si Serena? Paano kung mas nagustuhan pala ni Tito ang babae yon para kay Miguel kaysa sa kanya? Nako, habang iniisip niya ay para siyang mauubusan ng hangin sa katawan. Hindi niya alam na ganoon na pala kalalim ang nararamdaman niya para kay Miguel. Hindi niya matatanggap na tatakas ito. Hindi pwede. Humakbang si Queenie at nagpa siyang sumugod sa airport para habulin ito. Hindi niya alam kung maaabutan niya pa ba ang mag-anak pero kailangan niyang ilaban ng kanyang sarili. Para, pasakay! Sigaw niya sa isang piyago na dumadaan. Mga anak na ma'am, tara po, nasaan ang bag at termos niyo? Hindi, sa airport tayo. Inalalayan siya ng driver sa pagsakay. Mukha na siya naliligo sa pawis pero pinahid niya lang yun gamit ang dalang bimpo. May kirot na rin sa kanyang tiyan ngunit lagi namang ganun dahil nasa huling buwan na siya. Hindi na niya inalala pa. Kung kailangan niyang sipain mula si Miguel ay gagawin niya. Hindi siya nito pwedeng iwan ng basta-basta. Sa airport, pagkahatid ni Miguel sa ama ay agad din siyang bumalik sa sasakyan para umuwi. Kinuha niya ang telepono at nakitang missed calls ni Queenie. Hanggang sa makarinig siya ng isang sigaw. Miguel! Lahat ang naroroon ay napalingon din gaya niya. Si Queenie ay paika-ika papunta sa kanya habang pawis na pawis. Inalalayan ito ng ilang mga kababaihan. Hawak nito ang tiyan at parang nanginginig pa sa takot. Queenie, anong ginagawa mo rito? Agad niyang sinalubong ang babae. Akala ko iiwan mo na ako eh. Ba't ka pumunta dito kasama ang papa mo? Siguro alis kayong lahat no? Asik nito. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ako gaya ni Lucas na nang iiwan sa ere, okay? Gulat at inis sa sagot ni Miguel. Hinatid ko lang dito si Papa, Queenie. Kahit kailan hindi ko kayang iwan ka, lalo na ngayon, wala pa ba si Mama sa bahay? Sabi ko samahan ka niya habang nandito ako. Hindi siya makapaniwalang pinag-isipan siya ng gano'n ng babaeng halos buhay na niya kung ituring ngayon. Gayunpaman, sa likod ng inis, naiintindihan niyang iyon ang epekto ng matinding pressure at hormonal changes dulot ng pagbubuntis. Hirap na dapat ito sa paglalakad pero talagang tiniis ang sakit at hirap para masundan siya. Niyakap niya si Queenie dahil alam niyang walang mapapalang maganda sa pakikipagtalo. Humingi naman agad ng tawad ang babae. I'm sorry. Wala ka nang magising ako tapos naalala ko lang kagabi pupunta kayo ng papa mo rito. Nag-overthink ako eh. Takot ako maiwan. Pasensya na. Ayan at nangyari na. Oh, ba't ka na naman nakangiwi? Gusto mong bawiin yung sorry mo? Tanong niya. Miguel, naninigas ang tiyan ko. Aray! Natigilan siya.
Ito na ba yun, Queenie? Gano'ng kasakit? Umiinit bang balaka mo? Number 8, 9, 10? Gano'ng kasakit? Oo, oo, basta oo. May ambulansya nakahanda sa pasilidad kaya madaling naisakay si Queenie. Tinawagan niya ang ina. Ma, this is it, Pansit. Pa-follow kami sa ospital, mga anak na si Queenie. Diyos mio, papunta na. Kagigising ko lang, ako nang bahala sa mga gamit, huwag kayong mag-alala. Sigaw nito sa kabilang linya, sa ospital. Nang makumpirma ng doktor na nagsisimula ng bumaba ang mga bata, ay may early contraction si Queenie. Agad itong inihanda para sa cesarean delivery. Tatlo sa mga baby ang nasa breech position at may cord entanglement si Baby C. Paliwanag ng OB. Kumalma muna kayo, sir. Mas nanginginig pa kayo kay ma'am. Ligtas to pero kailangang maging maingat. Ito ay high-risk pregnancy. Sa labas ng operating room, naglalakad-lakad si Miguel habang sinisilayan mula sa viewing glass ang pagprepara kay Queenie. Ramdam niyang malamig na pawis sa kanyang batok. Sa dami ng pinaghandaan niya, iba pa rin pala ang tunay na sandali. Isang nurse ang lumapit. Sir, ready na po kami. Maaari kayong pumasok sa delivery viewing area. Tumango siya at sumunod. Isa-isang inilabas ng mga doktor ang mga sanggol. 6. Puro napakaliliit, kulubot ngunit bawat isa ay humihikbi, humihinga at buhay. Isang magandang senyales ang iyak ng mga bata. Nakatingin si Miguel sa mga ito. Wala siyang ibang nagawa kundi ang mapaluha. Ito ang dahilan kung bakit ako hindi sumuko. Ang dahilan kung bakit ako nanatili. Natapos man ang operasyon ay nanginginig pa rin si Miguel sa mga nakita. Humanga siya ng husto kay Queenie dahil nakaya nito ang pinagdaanan. Napakahirap palang maging ina. 6 yan ha? Mahina pero masayang sabi ni Queenie habang hawak ang kamay ni Miguel. Pangalanan mo na. Ngumiti si Miguel sabay halik sa noo nito. Saka na kapag nakapagpahinga ka na kahit konti. Baka umuo ka na lang sa kahit ano dahil sa pagod. Sabi niya. Bumukas ang pinto at dumating si Lucas. Unang tingin pa lang nito sa kanya ay mukhang nawala na ang natitirang pagdududa. Iti ito sa kanya kaya't mukhang tanggap na siya nito sa wakas. 2 linggo matapos ang cesarean delivery ay unti-unti nilang tinatanggap ang bagong buhay. Walang oras sa tahimik ang bahay dahil sa palaho ng mga bata. Pinangalanan naman nila ang mga supli ngayon sa mga pangalan ng kanilang mga yumaong lolo at lola, pati ng mga titong pumanaw na. 3 babae at 3 lalaki ang kanilang anak. Tatapusin ko lang itong kape, mamasahihin ko yung likod mo. Sabi niya kay Queenie. Kumuha naman ng babae ng ice cream mula sa rep. Basa yung damit mo, inihian ka ni Guillermo? Natawa siya sa pangalan ng bunso sa sextuplets. Hindi ko namalayan na basa na pala yung lampin eh. Dati nagigilty ako sa mga pangalan nila, pero ngayon lagi akong inihian ni Guillermo. Deserve. Napailing lang si Queenie. Pangalan niya na lolo mo kaya babe, okay? Magbibiro pa sana siya nang biglang umugong sa salang iyak ng isang bata. Baka may naihina naman. Dahil alagang-alaga ni Miguel ang mga bata, matyaga siya sa pagpapalit ng lampi ng mga ito. Maselan kasi ang balat ng mga baby at ayaw niya magka-rashes dahil sa produkto. Saka ng diaper. Shower wiwi na lang muna para kay Miguel. 1 linggo bago mag-1 buwan ng mga anak nila, nagplano sina Queenie at Miguel ng simpleng lunch para sa buong pamilya. Bilang isang pasasalamat, isang reunion at isang pasurpresa. Kumpleto ang lahat. Si Lucas at Audrey kasamang kanilang mga anak. Nariyan ang mga magulang niya. May spaghetti, lechon belly at mango graham sa mesa. Ang 6 na sanggol ay maayos na natutulog sa magkatabing duyan. Tila ramdamang espesyal na araw dahil miski ang mga ito ay tahimik at payapang nagpapahinga. Tumayo si Queenie habang si Miguel naman ay lumapit para umakbay dito. Sa susunod na buwan, 15. Ani Miguel, magpapakasal na kami. Walang malaking selebrasyon, simpleng seremonya muna habang maliliit pa mga bata. Saka ng enggrande kapag nakakalakad na sila. Sana kayo mga unang saksi sa pag-iisang dibdib namin. Naiyak ang kanyang ina habang si Lucas naman ay sumaludo. Proud naman tumango ang kanyang papa. Nagpalitan ng matamis sa salita sina Miguel at Queenie pero pinigilan nilang palakpakan. Gayunpaman, nagsigawan ng mga anak nina Lucas at Audrey bilang selebrasyon sa kanilang anunsyo. Nagsiiyakan tuloy yung mga batang natutulog. Nagsipulasan ng mga matatanda at nagtulong-tulong sa pagpapatahimik ng mga supling. Isang disaster na may tuturing ang naganap pero hindi man lang nainis si Queenie.
Sanay na ito sa kaganapang gaya niyon. Nagkatinginan sila sa gitna ng ingay at kumindat si Miguel. I love you. Bigkas niya na walang boses. Sumunod si Queenie at namaywang pa. I love you too. Bago sila sabay na nakisali sa kaguluhan, maingay ang tanghali, malakas ang hangin at maaliwalas ang langit. Simple man para sa marami pero isang biyaya ang mga araw na gaya niyon. 6 ang anak nila kaya kailangan talagang mahabang pasensya. Filled with warmth from the people they know and love. Strengthened by the loyalty and commitment they both nurtured together. Para kina Miguel at Queenie, sapat na yon para kayanin ang hamon ng bawat araw. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!